Natumal mga tsuper na nagparehistro para sa service contracting program. Nang hinayang naman ng ilang driver dahil may mga rutang hindi raw kasali sa listahan ng LTFRB. Nasa frontline na balitang yan si Gerald de la Peña. Kasali dapat ang rutang PTEX Dasmariñas at PTEX Tanza sa mga maaaring mag-apply sa service contracting program ng pamahalaan. Pero hindi pa rin daw nakakasama ang mga modern PUV driver gaya ni Leo Bermeo. Malaking tulong pa naman daw sana ito, lalo't mahal pa rin ang diesel kahit pa nag-rollback noong Martes. Sayang. Kasi siyempre may mga pamilya kami. Hindi sumasapat yung kita namin. Hindi pa raw alam ni Leo kung nakapagpasa na ng application para sa service contracting program ang kanyang operator. Sa panayam sa programang Good Morning Kapatid, sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, aminadong kakaunti pa lang ang nakakapag-apply sa programa. Pero matumal po ang pagrehistro ng ating mga operators sa ating online registration. So by the afternoon naman, medyo lumakas na. So hopefully by today, mas marami na po ang naka-service contracting. Base sa monitoring ng LTFRB, kaninang tanghali, wala pang mga modern PUV at traditional jeepney na nakapagsimula sa programa. Ang mga kasapi ng grupong Pasang Mazda na ilan sa mga unang nagsumite ng application, ngayong araw pa lang malalaman kung makakapagsimula sa programa bukas. Nangihinayang naman ang mga driver sa mga rutang hindi kasama sa listahan ng LTFRB. Katulad na lang ng mga jeep na biyaheng IBP Road, Lupang Pangako sa Quezon City. Sa amin talagang papabor kami dyan dahil sa biyahe namin talagang patay na. Dapat ito ang pinupuntahan yung mga ganitong hikahos na yung ruta. Yung mga kinukuha nila, yung mga sa labas na mga biyahe, malalakas ang biyahe nun. Sa ngayon, puro mga bus sa EDSA busway pa rin ang kasali sa programa. Katulad kahapon, problema pa rin nila ang kakaunting pasahero na sineserbisyohan ng napakaraming units. Ganun pa rin, tiyaga pa rin. Kasi dumami yung bus din eh. Medyo kumunti yung pasahero. Umaasa naman sila na kapag nagsimula na ang bigayan para sa kada kilometrong itinakbo nila tuwing rush hour, makakabawi rin sila. Sana makabawi-bawi kami sa biyahe. Kasi mga iba, mga nakarang araw, talagang hirap kami. Minsan ayaw ko bumiyahe. Ayon sa LTFRB, ngayon makakatulong ang service contracting program sa mga tsuper kung kailan kakaunti ang pasahero. Historically, this is the period with the lowest passenger load ng ating mga public utility vehicles because schools are off already. Tapos what matters worse now is yung work from home. So wala talagang, yun ang challenge natin ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.